السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay inshallah ay magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral dito sa Aqeedah. So, alam natin na yung topic na ito ay yung bagay na ito ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Tunay na hindi magiging katanggap-tanggap yung lahat ng ibadah niya sa Allah unless na maging tama yung paniniwala niya sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga bagay na mangyayari sa buhay ng isang tao. Natapos na, di ba, natalakay na yung paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanu billah, wa malaikatihi, paniniwala sa kanyang mga anghel, wa kutubihi, gayon din sa mga aklat, mga revelasyon na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, wa malaikatihi wa rasulihi, wal yawmil akhir, okay, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, at paniniwala sa mga propeta at mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, itong al-iman as-sitta, 6 pillars of faith, ay kailangang paniwalaan ito ng buong-buo ng isang mananampalataya. Tunay na hindi tayo matatawag na tunay na Muslim unless na paniwalaan natin yung 6 na ito. Okay? So, yung ikalima na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bil yawmil akhir. Okay? Ang paniniwala sa araw ng paghuhukom, ang huling araw. Okay? So sabi niya, sinabi ng muallif ng kitab na ito, sabi niya ang iman, ang paniniwala, sabi niya sa araw ng paghuhukom ay napapaloob, sabi niya, yung 3 bagay dito. Okay? Una-una sabi niya, al-imanu bil ba'th. Una-una sabi niya, paniwalaan natin sa araw ng paghuhukom doon ay mayroong mangyayari na al-ba'th. Ano yung ba'th? Ito yung pagbuhay muli ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Okay? Yung pagbuhay muli ng Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ihya'ul mawta hina yanfukhu fi as-sur an-nafkhah ath-thaniyah. Okay? Pagbuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, at ito yung tinatawag nilang ikalawang pag-ihip ng tambuli o trompeta. Anong mangyayari sa tinatawag na nafkhal ula, sa unang pag-ihip? Anong mangyayari? Mamamatay yung lahat ng may buhay. Okay? At pangalawang pag-ihip ay ito na yung pagbangon at pagbuhay muli ng mga tao. Okay? Fayuqumun nasu li rabbil alamin. Tatayo, babangon na muli ang mga tao, lahat ng mga tao sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hufatan ghaira munta'ilin. So ibig sabihin nun, doon sa kabilang buhay, babangon tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na wala tayong suot na tsinelas. Urat ghaira mustatirin. At tayo ay hubad at wala tayong saplot. Wala tayong damit, wala tayong short, wala tayong underwear. Lahat ay nakahubad lang tayo doon, haharap sa kabilang buhay. Okay? Ganon ang mangyayari sa atin kung paano tayo lumabas sa mundong ibabaw na ito, ganon din tayo babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kung sinilang tayo ng ating mga magulang, tayo ba ay mayroong saklot? Wala. Ganon din, sa pagkabuhay muli natin, pagbuhay muli ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nilikha, sa mga tao, sila ay walang mga suot na kasuotan doon sa kabilang buhay. Maaring may magtatanong sa atin, paano sabi niya kung babae o iba pa, titignan pa ba yung kanilang mga sarili? Sa kabilang buhay, hindi na kayang tignan. Lilingon sa iyong katabi para tanungin sa hindi mo na yon kayang gawin. Bakit? Dahil sa ahwal ng yawmul qiyamah. Dahil sa tindi. Talagang napakatinding pangyayari doon na magaganap. Dahil sa bawat isa ay natatakot na para sa kanyang sarili. Marami sa mga tanungan at nangangamba siya kung siya ba ay sa paraiso ng Allah, kung siya ba ay sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, o malalasak niya ba yung mga kaparusahan na igagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang sumay sa kanya. Diba? So doon sa kabilang buhay, sa sobrang takot ng mga tao, ay hindi na nila kayang gawin na kumustahin pa. Hanapin pa yung kanilang mga kamag-anak, yung kanilang mga magulang. Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sabi niya, katulad sabi niya na unang pagkalika namin sa tao, kung paano siya nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kaya yung ibalik ng Allah subhanahu wa ta'ala wa'dan alayna. Ito ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pangako. Ibig sabihin, tutuparin ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna kunna fa'ilin. Tunay na kami ay gagawin namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano man ang aming sinabi at ipinangako. Okay? So yun. So ang bawat isa sa atin sa kabilang buhay ay babangon tayong muli at doon tayo haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ba'thu haqqun thabitun dalla alayhi al-kitab was sunnah. So yung tinatawag na ba'ath, ito yung pagbangon natin muli, maraming mga dalil. Ibig sabihin, thabit ito, mayroon itong katibayan mula sa Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa ijma, sa napagkasunduan ng mga scholar. Okay? Summa innakum ba'da dhalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Okay? Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nun sabi niya, kayo ay mamamatay at kayo ay bubuhayin muli ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. Okay? غرلا. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bubuhayin muli ang mga tao sa araw ng paghuhukom hufat. Sabihin, wala silang mga sinelas, wala silang sapatos, susuot ng pangyapak. At sila ay mga taong tawag dito, babalik sila na hindi sila mga tuli. Okay? Ibig sabihin, kung ano yung pagkakalikas sa atin ng Allah, nung sa tayo ay sinilang, ganun at ganun yung mangyayari sa atin doon sa pagkabuhay muli sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? وأجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى الحكمة حين تقتضي أن يجعل الله تعالى هذه الخليفة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على سنة رسول صلى الله عليه وسلم. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, afahasibatum, sabi niya, inaakala niyo ba, sabi niya, nilikha namin kayo na parang laro lang, sabi ng Allah, wa annakum ilayna la turja'un, at hindi kayo magbabalik sa amin. So tayo nilikha ng Allah, hindi lang para sa laro. O ano pa man sa anong mga bagay, pagkos tayo ay mayroong layunin sa mundong ibabaw na ito at tayo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala upang singilin sa mga bagay na ginawa nating pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, al-imanu bil hisabi wal jaza. Okay, unang-una doon, ang paniniwala sa ba'ath. Okay? Sa Yawmul Qiyamah napapaloob doon, dapat nating paniwalaan na mayroong mangyaring pagbuhay muli. Pangalawa, al-jaza'i wal hisab. Yung paniniwalaan natin na mayroong paglilitis at paghuhukom doon sa kabilang buhay. Okay? Yuhasabul abdu ala amalihi. So ang isang alipin na Allah, siya ay kukuntahin yung kanyang mga ginawa. Yung ginawang ibadah niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung lahat ng ginawa niya na gawain ay lilitisin sa kanya ng Allah. Kukuntahin yun. Wa yujaza alayhi wa qad dalla ala dhalika al-kitab. So ito ay mayroong mga katibayan mula sa sunnah at sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Sino ang sabi niya ang gumawa ng isang kabutihan ay mayroon siyang 10 hasanat katulad noon. Wa man jaa bil sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino ang sabi ang gumawa ng kasamaan, ng masama, fala yujza illa mithlaha. Walang ibang gantimpala na ibibigay sa kanya kundi katulad ng kanyang ginawa. Kung masama, kasamaan din yung kanya nakukuha, wa hum la yuzlamun. Doon sa kabilang buhay, wala nang mangyayaring panggugulang. Lahat pantay-pantay. Allah subhanahu wa ta'ala adil. Mayroon tawag dito yung justice sa pagbibigay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala makatarungan sa pagbibigay ng hatol. Okay? Hindi katulad sa mundong ibabaw na ito, na kapag mayroon kang kapangyarihan, mayroon kang kayamanan, kaya mong baguhin ang kaparusahan o ano pa mang hatol sa iyo. Di ba? Doon sa kabilang buhay, hindi kaya ng sino man sa atin na baguhin at baliktarin ang mga bagay na kamalian na ginawa natin. Okay?
Pangatlo mga kapatid sa pananampalatayang Islam na napapaloob sa Yawm al-Akhir na dapat nating paniwalaan, al-imanu bil jannati wan nar. Dapat nating paniwalaan na mayroong paraiso at mayroong impyerno, wa annahuma ma'alul abadiyyu lil khalq. Okay, sabi niya, ang dalawang bagay na ito, sabi niya, ang paraiso na ito at impyerno, ma'alul abadi lil khalq. Ito ang magpasawalang hanggang kahahantungan ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Abadi, ibig sabihin forever na yon. Doon yung kanilang magiging tirahan. Okay? فَالْجَنَّةُ دَارُ النَّعِيمَ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ تعالى لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ. Sabi na, okay? Ang Jannah, sabi niya, ito ang tahanan ng na'im. Ibig sabihin, rafahiyya, puro lahat ang malalasap doon, kaginhawahan. Okay? الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ تعالى لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ. Na kung saan, sabi niya, yun ay ipinangako mismo na Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mu'minun, sa mga naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa sumunod sa Kanya, at sa mga taong nagkaroon ng takot sa Kanya. Alladhi amanu bima awjabahu Allahu alayhim al-iman bih. Na yung amanu, sila yung mga naniwala sa Allah, okay, bima awjabahu Allahu alayhim al-iman. Kung ano man yung naniwala sila, kung ano yung dapat na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na paniwalaan. Wa qamu bi ta'atillahi wa rasuli. At sila ay sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta, mukhlisina lillahi mutbi'ina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga taong naging dalisay sila sa paggawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala at sinunod nila kung ano man ang ipinag-utos sa kanila ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa amma an-nar فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. Okay, sabi ng muallif, sabi niya, ang impyerno, sabi niya, فهي دار العذاب. Ito ang tahanan ng kaparusahan, parusa, التي أعدها الله تعالى للكافرين. Okay? Sabi na okay, ang impyerno, sabi niya, tahanan ng mga ng kaparusahan na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong kafir. Sino yung mga kafir? Sila yung mga taong hindi naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga taong naging mapagmalabis sa kanilang mga sarili. Alladhina kafaru bihi wa asamu rusula fiha min anwa'il adab. Wa kalma la yaqturu ala albal. So sabi, okay, ng muallim, sabi niya, yung mga taong tumalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala, iba't iba yung kanilang malalasap na parusa mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at yung kaparusahan doon na ibibigay na Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman hindi yun sumagi sa kanilang isipan. Ibig sabihin, hindi naabot ng kanilang mga isipan na arukin na ganun pala yung parusa na kanilang makakamit dahil sa pagsuway nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang niya tayo sa mga ahlul jannah, mga taga-paraiso, at iiwas niya tayo sa mga taong taga-impyerno. Allah tawfiq wal hidayah wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.